Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pakikipagtulungan ng Biorisk Management Office ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, ang Department of Health o DOH ay nagsagawa ng unang batch ng training on proper handling, packaging and shipment of infectious substances and biological materials sa mga medical technologies ng iba't ibang rural health units ng Ilocos Region. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong pigilan ang hindi sinasadyang pagkakalantad ng mga tauhan at pagkalat ng mga nakakahawang pathogens sa komunidad. Ang training ay nagbibigay ng update sa mga medical technologies tungkol sa pahigpit na mga regulasyon kabilang ang wastong paggamit ng mga materyales sa packaging, pati na rin ang mga kinakailangan sa pagpapadala na may layuning bawasan ang pinsala at pagtagas sa mga pakete upang maiwasan ang aksidenteng pagkakalantad sa mga tauhan na humahawak ng material sa panahon ng pagpapadala nito. Suportado ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga magsasaka sa Pilipinas upang matulungan ang sektor ng agrikultura. Tunghayan ang ulat ni Francis Riodique. Upang mas mapagaan ang sitwasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas, ipinahayag ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na hindi na kailangang mag-issue pa ng resibo ang mga magsasaka. Kabilang din sa exempted ay ang mga supplier, seller, producer, miller at contact grower ng mga agrikulturang produkto. Gagawing mandatory lamang ang pag-issue ng resibo kapag lumagpas na ng 1 milyon ang annual gross sales or receipts. Samantala napanatili ng BIR ang pagkakaroon ng pinakamataas na rating pagdating sa pagtugon at pagresolba ng mga reklamo. Nakapagtala ang BIR ng 100% resolution rate sa loob ng 72-hour prescribed period. Ayon kay Commissioner Lumagi, ito ay patunay ng dedikasyon ng BIR sa pagbibigay ng epektibong serbisyo sa mamamayan. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Formal nang binuksan ang mas pinalawak na arterial bypass road sa publiko, partikular na sa mga motorista sa San Rafael, Bulacan. Ito ay matapos ang inaugurasyon kahapon ika-9 ng Oktubre na pinangunahan ni Office of the Special Assistant to the President Ernesto F. Lagdameo Jr. kasama sina Japanese Ambassador Kazuhiko Kashikawa at Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa kasalukuyan, 177 ang kabuuang infrastructure flagship project ng Administrasyong Marcos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga OFW sa Israel at Palestine handang pauwiin ng BI. Presyo ng itlog bahagyang tumaas. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Mga magsasaka hindi na kailangang mag-issue ng resibo bilang suporta ng BIR sa agrikultura. Mga sikat na isla sa Pilipinas na pabilang sa top 10 best islands in Asia. Ben and Ben inilabas na ang acoustic version ng kanilang bagong kantang Courage. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bahagyang tumaas ang presyo ng itlog bagamat nananatiling stable ang supply nito sa 36 na milyon kada araw. Sa kasalukuyang tala, nasa 6 at 70 sentimo hanggang 9 na piso ang presyo ng itlog kada piraso. Depensa ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, bagamat may naitalang pagtaas ay hindi na ito inaasahan pang magtaas ng higit rito. Aniya, kalimitan lamang itong tumataas sa tuwing pasukan at Pasko.
Matapos ang 4 na buwang pamamalagi sa evacuation center ng mga residente ng Mayon, muli itong nagsiuwi sa kanya-kanyang mga tirahan. Alamin ang buong detalyeng hatid ni Jade Buhoy. Noong ika-6 at ika-7 ng Oktubre, umuwi na sa mga kani-kanyang tirahan sa Mayon ang mga residenteng namamalagi ng 4 na buwan sa mga temporary shelters dahil sa pabugso-bugsong pag-aalboroto ng bulkan. Ang pag-uwi naman ng mga residente ay inaprubahan ng provincial government ng Albay dahil unti-unti na raw bumababa ang pag-aalboroto nito. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office ng Bicol Region, higit 2,000 pamilya ang bumalik sa mga munisipalidad ng Malilipot, Tobaco at Kamalig, kung saan patuloy pa rin ang suporta ng ahensya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pagkain at araw-araw na pangangailangan. Sa kasalukuyan, mahigpit na ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer permanent danger zone at patuloy na susubaybayan ng DSWD ang mga pamilyang naiwan sa evacuation centers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine, naghahanda na ang Bureau of Immigration o BI sa pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers o OFW sa mga nasabing bansa. Inanunsyo rin ni BI Commissioner Norman Tansinco na magluluklok sila ng mga grupong tutulong sa proseso ng dokumento ng mga OFW na uuwi sa kanilang mga pamilya. Aniya, kaagapay nila ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga uuwing OFW. Bagamat wala pang kasalukuyang schedule para sa mga OFW, ito ay kanilang inaasikaso upang maisalba ang mga ito sa nangyayaring hidwaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga OFW sa Israel at Palestine handang pauwiin ng BI. Presyo ng itlog bahagyang tumaas. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Mga magsasaka hindi na kailangang mag-issue ng resibo bilang suporta ng BIR sa agrikultura. Mga sikat na isla sa Pilipinas na pabilang sa top 10 best islands in Asia. Ben and Ben inilabas na ang acoustic version ng kanilang bagong kantang Courage. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bukod sa mga balota, inihahanda na rin ang pagde-deploy ng 300 na generator sets upang maiwasan ang pinangangambahang power interruptions sa darating na BSKE. Higit pa rito, nakahanda na rin ang Manila Electric Company o mas kilalang Meralco na 800 na floodlights na madaling i-deploy sakaling magkaroon ng aberya sa kuryente, lalo na sa mga polling places. Tinitiyak ng Meralco ang kahandaan ng kanilang mga tauhan na inaasahang naka-alerto 24 oras sa darating na halalan upang tumugon ng serbisyo ng kuryente. Gandang Pilipinas sa taunang kaganapan ng Condé Nast Travelers Reader's Choice Awards 2023, napabilang ang ilan sa mga sikat na isla sa Pilipinas sa top 10 best islands in Asia. Kabilang dito ang Boracay na napabilang sa ikatlong pwesto, Palawan sa pang-anim at Siargao sa ika-10 spot. Pinuri naman ito ni DOT Secretary Cristina Frasco kung saan inihayag niya na sumasalamin ito sa pagsisikap ng gobyerno na maipakita sa mundo ang natural na gandang taglay ng Pilipinas. Formal nang sinimula ng Philippine Sports Commission o PSC ang patimpalak para sa ROTC Games sa National Capital Region na kasalukuyang ginaganap ngayon sa Ninoy Aquino Stadium sa Rizal Memorial Sports Complex.
Sa ngalan ng PSC Board, dumalo sa pagtitipon si PSC Commissioner Walter Torres kung saan nagbigay ito ng mensahe para sa mga kadeteng atletang kalahok. Ang ROTC Games na ito ay dinaluhan din ni Senator Francis Tolentino at ilang alkalde sa Metro Manila upang magpahatid ng suporta. Ang larong palakasang ito ay nagsimula noong Linggo, ika-8 ng Oktubre na magtatagal hanggang sa susunod na Linggo, ika-15 ng Oktubre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga OFW sa Israel at Palestine handang pauwiin ng BI. Presyo ng itlog bahagyang tumaas. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Mga magsasaka hindi na kailangang mag-issue ng resibo bilang suporta ng BIR sa agrikultura. Mga sikat na isla sa Pilipinas na pabilang sa top 10 best islands in Asia. Ben & Ben inilabas na ang acoustic version ng kanilang bagong kantang Courage. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.